Hello mga kaibigan, hello mga kaamigahan, hello mga amiguhan, hello sa lahat. Ayan po, welcome back to Mira Lunas Vlog. Ayan, medyo matagal din po ang inyong lingkod na hindi nakapag-upload ng video kasi busy na po tayo. Kasi nga, ayun ay may klase na at balik eskwela po ang ating mga estudyante. So, kailangan nating magkayod para sa kanilang mga allowances. Ayan po. Ang magiging topic natin for today's vlog ay siya namang napaka-importanting tips po ito para mga signs po ba para sa yung mga relasyon na sira na, yung nasira na paulit-ulit yung inayos at paulit-ulit ding nasira. Ayan po sa mga relate dyan. So ito na po yung mga signs na di na pwedeng ayusin. Yung tama na, it's time to move on. Ganun po. Ito na po yun. Mga signs na di na pwedeng ayusin ang inyong relasyon. Ito na po siya. Number 1 is nagkapisikalan na kayo. Ayan po. Pagka nagkapisikalan na kasi kayo, meaning out of love na po. Lost of love. Ayan po. Kailangan na po natin talaga natin yung hintuan kasi wala na pong respeto yan kapag nagka-physicala na kayo. Wala na yung respeto, wala na po yung pagmamahal. Though mayroong situation minsan na nagka-physikalan kayo at nagkapatawaran ulit, depende din po kasi sa sitwasyon yan. Pero base po sa ating mga expert, kapag ka nagka-physicala na ay isang very wrong na sign po para manatili ka pa dyan. Kasi paulit-ulit lang po yan. So, papayagan mo ba na ikaw ay paulit-ulit nasaktan? Baka mamaya mapunta sa hindi ka nais-nais na pangyayari po. Ayan po. Ito ay hindi lamang po sa mga babae. Ito, meron din naman mga lalaki na victim din. Hindi naman lahat ng nananakit ay nasa mga lalaki. Meron din akong alam na babae na nananakit na kanyang asawang lalaki. Meron din po. Kaya, same lang din na kapag ikaw ay asawang lalaki at nasaktan ka na ng iyong asawang babae, abay, huwag mo na yan siyang huwag mo na patagalin pa yan. Not unless kung yung pananakit sa iyo is hindi naman ganun ka serious, yung hindi niya naging attitude at yung may halong, mayroon naman kasing ganun yung physical na pananakit na yung hindi naman siya in a way na siniserious ka. Ayan po, number 1 po yan. Nagkaroon na kayo ng physikalan. At dito tayo sa number 2. Itong number 2 is very common po siya sa lahat. Yung paulit-ulit kanyang sinusumbatan, pauulit-ulit na panunumbat ng iyong mga pagkakamali, aba hindi po talaga yan siya mabuting sign para ayusin pa ninyo. Meaning, kung inuulit-ulit niya sa iyong sumbatan ka, hindi niya pa napatawad kung ano man yung nagawa niyong pagkakamali. Kung ano man yung nagawa mong pagkakamali sa kanya, hindi niya pa nakalimutan yan. Nandyan yan sa puso at isip niya. So, bakit pa kayo nagsasama? Bakit nyo pa hinayaang magkaroon pa kayo ulit ng relasyon, madugtong pa ang relasyon ninyo kung hindi pa niya napatawad kung ano yung nagawa mo, ano yung nagiging kasalanan mo sa kanya. Yun, paulit-ulit na panunumbat ay bad po yan. Nagkakaroon po yan ng mental stress sa atin. Nagkakaroon po yan ng hindi magandang pakiramdam sa atin na mga sinusumbatan po, mga pababae man o mga palalaki. Ayan po. Putulin mo na lang. Huwag na. Ayan po. Number 3 tayo. Ito yung, hindi naman tayo doon sa mga mahahabang tips. Ang inyong lingkod ay mga basic tips lamang para magkaroon din ng liwanag doon sa mga relate dyan. Magkaroon din ng tulong din. Kumbaga, mayroong mga punto rin man. Lahat ng mga sinasabi ko dito ay mayroong mga points po yan. Kung sakali mang mai-apply ninyo sa inyong mga sariling pamumuhay. Ayan po, dito tayo sa number 3. Yung tinatago kanya sa pamilya niya. Ayan po. No, 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 no. Meaning, tinatago ka niya sa pamilya niya. Halimbawa, ikaw yung asawang babae.
At saka ayaw niyang malaman ng mga kamag-anak niya, ng mga parents niya, ng mga kapatid niya na naging kayo ulit. Ayaw niyang ipakita sa mga kamag-anak niya na naayos kayo. Very wrong po yan. Tinatago ka niya, in short, tinatago ka niya. Hindi po siya seryoso sa pakikipagbalik sa'yo. Ayan po. Wag na. No, no, no po yan. Hindi siya seryoso sa'yo kasi may balak siyang iiwanan ka rin niya ulit. May balak siyang mag-walk away pa din siya ulit sa'yo. So, bakit mo pa idugtong kung ganun lang din ang papuntahan, mapuputo lang din? Ayan po, wag na. Kung paulit-ulit naman din, wag na. Wag nang pilitin pa. Ayan po yung tatlong sign na yan. Abay, sobrang nakakatulong po sa mga nakakaranas po ng mga broken relationship dyan. Mga mag-asawa na akala nila ay mahal pa nilang isa't isa. Yung akala nila ay tadhana talaga sila, na sadyang pinaghihiwalay lang at talagang magbalik-balik paulit-ulit lang din na magkaayos. Ito po yung mga sign po na nakakatulong para magiging guide natin, para magkaroon tayo ng eksaktong kumbaga magkakaroon tayo ng ending na maganda po. Yung ending na hindi man siya ganun kaganda, pero at least naka-move out na tayo doon sa pangyayaring paulit-ulit na lang, lagi na lang. Ayan po, sana po ay nakakatulong sa lahat. Sana po ay mabigyang linaw po yung iba na nakarelate ng ganitong situation, nakarelate ng ganitong pangyayari po. Sana po, wag na lang. Kung hindi naman din pala maayos, at kung maayos man ng ilang araw, ilang weeks, pagdating ng ilang umabot ng isang buwan, babalik at babalik itong mga nabanggit ko, wag na po. Mag-move on ka na, girl. Mag-move on ka na, boy. Kung ganito man lang, mag-move on ka na. You must just focus on your job or on your business that you have now. You must focus on it, and then atin na lang pong bigyan ng magandang pagplano yung mga anak. Kung may mga anak man kayo dyan, bigyan na lang siya ng magandang pag-uusap para naman hindi madamay yung ating mga anak, yung mga anak ninyo dyan, hindi siya madamay. Not unless kung wala kayong anak, kasi as easy as that na magkahiwalay kayo, wala kasing nadadamage. Yung kayo lang ang nadamage, walang mga collateral damage na nangyayari. Ayan na po, sana po yung nakakatulong sa inyo, kasi sobrang nakakatulong po ito kapag ka atin namang mai-apply into a good way. Ayan po, thank you for always watching on my videos. Ang inyong Ilongga na vlogger na nagsasabing ako hindi man maganda, ako hindi rin laway, ako yung may saktong ganda lang is now signing off. Bye!